Sa kanyang mga mata, ramdam na ramdam daw niya ang pang-aapi ng kanyang tita Sai sa kanyang nanay. O eto, ang kakampi ni Zel, yung anak niya, si Nuno, humarap ka na. Ikaw ba panganay, Nuno? Ikaw ang panganay. So, ano ba ang napapansin mong nangyayari sa magkapatid? Nag-aaway po sila lagi. Tapos, lagi pong sumusugod po si tita doon na sinasabi po mga perwisyo daw po kami, ganon. Tapos, lagi pong sinisingil po si mama about doon po sa cellphone. Nangako naman po si mama na babayaran po. Kaso, hirap din po kasi kami. Ako po, hindi pa po ako makapagtrabaho kasi hindi pa po ako nakapagtapos ng high school. Tapos, yung nga po, hirap po talaga kami makabayad kila tita. Pero pinag-iipunan ko po, kasi ako po yung dahilan kaya nag-aaway po sila. Kasi ikaw yung nakalaglag. Ako po yung naggarot po sa kapatid ko. Ayun. Ay, ikaw yung nagharot sa kapatid mo kaya nalaglag. Pero wala namang aksidente naman yun. Aksidente po. Tuwing naririnig mo yung mga sinasabi ng tita Sai mo, ano yung nararamdaman mo? Nasasaktan po ako kasi hindi po ako sanay Kasi mabait po talaga sa amin si tita dati po talaga. Pero yung nasira po talaga yung cellphone, parang nag-iba po talaga yung gali ni tita. Sa kabila ng lahat, Nuno, tingin mo, ikaw lang, hindi kasali dito ang nanay mo. Kasi alam ko, nanay mo siya, syempre, parang kakampihan mo or Wala naman po mararamdaman akong kinakampihan. Tingin mo ba ang ginagawa ng tita mo ay makakabuti sa inyong magkakapatid o hindi? Makakabuti naman po kasi pinapakinggan ko naman po si tita. Lagi po. Kasi tumira po kami sa kanya, natuto po kami sa kanya ng mga gawaing bahay po, ganun. Siya nagtuturo ng gawaing bahay. At saka totoo na nagbibigay siya sa inyo ng pagkain. Mabait po si tita talaga sa amin. Ayun na nga. Biro. Ayun naman pala eh. Wala namang may gusto ng aksidenteng ganon. Pero alam nyo, kapag mahirap ang pamilya, kahit cellphone lang, talagang parang maguguho ang mundo mo. Hindi mo alam kung saan mo hanapin yung 4,000, di ba? Di ba? O, ito na. Para naman sa kanya, hindi naman daw mapang-api ang kanyang nanay. Excuse me. Ito naman ang anak ni Ate Sai. Kat, humarap ka na. Pang-ilan ka, Kat? Pangatlo po. Pangatlo. Okay. O ano naman ang alam mo sa kwento, Ryle? Ano po, ganito po kasi yan. Ito po, si tita, ewan ko, sinasabi niya po, naiinggit si mama sa kanya. Pero ang totoo, parang siya po yung naiinggit kay mama eh. Opo. Kasi sinasabi niya po, inggit si mama sa kanya. Anong ikakainggitan ni mama sa kanya? Si mama po yung ano po talaga kami niyan ni tita. Sanggang dikit po talaga kami niyan. Ewan ko kung ba naging impact, ayan eh. Ay! Parang mana ka talaga sa nanay. Palibasa yung ilong mo, pareha ng nanay mo. Palagay mo ba, Kat, na yung mama mo ay naging abusado din sa tita mo? Hindi po. Siya po yung abusado eh. Na kahit alas 6 ng umaga po, tulog pa kami, nangangatok na siya para lang manghingi ng mainit na tubig. Minsan nga, kung nga nagpapautos. Alam nyo, sa estadistika, may statistics tayo. Alam nyo ba na halos 62% ng mga magkakapatid ay may mga alitan. Sa Pilipinas, Sa Pilipinas. At hindi na ako magtataka kung ang punot dulo niyan pera. Pera o kaya, favoritism ng magulang. Pera pa rin yun. Sigurado, pera pa rin. Yan po, favorite ng nanay namin. O, favorite ng nanay. Pero tumutulong ka rin sa kanya. Hindi mo rin matiisin, di ba? Opo. O.